Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga sa inyo pong lahat. Matapos ang 6 na linggo ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, ngayon ang panahon ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos na paulit-ulit na magpakita sa Jesus sa kanyang mga alagad at sa iba pa, sa loob ng 40 araw, ngayon ang lubusang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. At narinig natin sa ating ebanghelyo na siya ay umakyat sa langit. Umakyat sa langit. Magkaiba yung iniakyat sa langit. Walang sino mang tao, maging ang mahal na birhen ng solidad, ang may kakayanang iakyat niya ang kanyang sarili sa langit. Ang makarating sa langit ay isang biyaya o grasya na ipinagkakaloob ng Diyos. At ito ang iniiwan din ni Kristo sa ating lahat. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, iaakyat ka rin. Pero ang tanong, gusto niyo bang makaakyat sa langit? Kasi minsan ayaw nating paniwalaan, ayaw nga nating alamin. Pero yung katotohanan, hindi mababago. Alam mo man o hindi, o sadyain mong wag alamin, totoong may langit at totoong may impyerno. At naipaliwanag na rin ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga kung ano ang mararatnan natin at kung ano ang mararanasan natin kung sakasakaling tayo po ay mapunta sa impyerno. Tama ba yung salitang mapunta sa impyerno o kung talagang piliin nating pumunta sa impyerno? Wala kasing gustong mapunta sa impyerno, pero pinipili natin base sa ating pamumuhay sa mundong ito. Pero nakakatiyak din na sinabi ni Kristo, mauuna lang siya doon sa tahanan ng kanyang Ama para ipaghanda tayo ng silid. Di ba? Narinig niyo na yun ng mga nakalipas na linggo. Bakit wala kayo dito nung nakalipas na linggo?
Hindi ko kayo nakita. Akala nyo, hindi ko namumukhaan ha. Wala na naman kayo dito nung linggo. Pero, tingnan nyo, no? Bago umalis si Jesus, di ba iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapayapaan? Di ba sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Binibigay ko sa inyo ang kapayapaang hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Kasi isa ito sa mga magiging daan para makaakyat din tayo sa langit o maiakyat tayo sa langit. Sige. Para mas lubusan nating maintindihan ang pagdiriwang at mensahe ng pag-akyat ni Jesus sa langit, tingnan po natin mula sa salitang akyat. Sabihin nyo nga, akyat. Spell akyat. T. Letter A. Anong ibig sabihin ng A sa akyat? Assurance. Sabihin nyo nga po, assurance. Umakyat si Jesus, ibig sabihin, at nangangahulugang ito, na yung assurance na mayroong magtatanggol sa atin. Mayroong magsasabi sa Diyos Ama, kilala ko yan, nagsisimba yan lagi sa solidad paglinggo. Kilala ko yan, nagdo-donate yan sa solidad. Tingnan nyo ay katabi nyo kung nagdo-donate. Alam ni Jesus at kilala tayo ni Jesus kung kaya sa kanyang pagluklok sa kanan ng Ama, mayroon laging, sige na, papasukin mo na yan. Okay na yan. Sagot ko na yan. Sanay tayo sa ganyan, di ba? Yung mga palakasan ng palakasan. O pues, ito yung pinakamalakas. Yung assurance natin na mayroon, nandoon sa langit, ipinaghahanda tayo at pinaghahandaan ang ating pagdating. Pero kailangan, paghandaan mo din. Sabihin niyo nga ulit, assurance. Letter K. Ano ang K? Kingdom o kaharian. Saan nagpunta si Jesus? Sa langit. At ano yung langit? Ang kaharian ng Diyos. At anong mayroon doon sa langit? Na dapat nating asamin. Kaya nga, ang letter Y sa akyat ay yearning. Yung inaasam mo, yung hinahanap mo, yung ninanais mo, hangarin mong mapunta sa langit. Dahil ang sabi ni Kristo, doon sa langit, wala nang problema, wala nang kagutuman, wala nang sakit. Pero ang tanong, iniisip niyo ba talaga yung oras na makakapunta ka sa langit? Uy. Kasi lagi natin, parang buong araw, minsan, no, nauubos ang araw natin, anong inisip mo? Problema. Anong inisip mo? Yung asawa mo, nangaliwa, nagloko. Anong inisip mo sa buong araw? Yung posisyon mo, yung kasikatan. Sa tingin mo, madadala ka niyan sa langit? Wala. Kahit mag-isip ka pa ng bilyon-bilyon, kahit mangurakot ka pa ng bilyong-bilyon, hindi yan assurance na mapupunta ka sa langit. Hindi mo nga madadala yan sa langit. Lalo pa nga sa panahon ngayon, di ba? Sinusunog na nga lang. Kahit gaano kaganda ang isuot sa iyo kapag ikaw ay namatay, pagharap mo doon, wala, hubad ka. Wala tayong madadala doon. Kaya lahat ng pinoproblema, inaalala mo, sayang lang. Kaya hangarin mo na mapunta sa langit. Letter A. Ano ang A? Accountability. Ano ang sabi ng
sa ating ebanghelyo, maging sa mga pagbasa natin. Sabi doon sa, nung nakikita ng mga alagad sa unang pagbasa, nakita nila, umaakyat si Jesus sa langit. Nakatingala sila. Pero anong sabi nung anghel? Anong tinitingala ninyo? Di ba may pinagagawa sa inyo si Jesus? Humayo na kayo. Kaya nga ngayon ay tinaon din na World Communication Sunday. I-communicate. Ginagawa ba natin ito? Na ibinabahagi ba natin ang salita ng Diyos? Ibinabahagi ba natin ang mga sinabi ni Kristo? Kaya nga sa Ebanghelyo, anong sabi niya? Na sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Sa paggamit ng social media, pag tininan natin ang mga social media ninyo, anong naririyan? Pa-cute. Anong mabubuo ang buong araw? Ano nandyan? Pag-share ng mga kinaiinggitan, pag-share ng mga inaasam mo sa buhay. Meron ka bang nailagay na sinishare mo, inaasam mo ang langit? At hindi tayo pwedeng ako lang. Kasi nga, responsibilidad natin ang bawat isa. Kahit sa loob ng pamilya. Sa mag-asawa, sa magkakapatid. Sa tingin niyo, mapupunta tayo sa langit sa pinaggagawa natin. So, accountable tayo dito. Hindi laging confidential. Kasi sa Diyos, walang confidential. Lahat ay lantad sa Diyos. Kaya ikaw, tingnan mo din. Ikaw din ang gagawa nito. Huling letra sa salitang akyat ay T. Ibig sabihin, trust, tiwala. Kanino tayo magtitiwala? Kay Kristo. Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Efeso, ipinagkaloob ng Diyos Ama sa kanyang anak ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan. Kaya magtiwala tayo na pag sinabi ni Kristong ililigtas kita, ililigtas kita. At ginawa na nga ni Kristo. Pinasa ng krus, pinako sa krus, namatay, at patuloy na nabubuhay para sa ating kaligtasan. So kanino tayo magtitiwala? Kay Kristo pa rin. So, hindi natin sinasabi, muli habang tayo nabubuhay, kailangan kang magtrabaho, kailangan mo maghanap buhay para kumita, para may makain, pero hindi dapat kaligtaan yung dahilan kung bakit natin to rin ginagawa. At pinagsisikapan dapat natin na maging mabuti. Dahil ang mga mabubuti, yun ang makakaakyat sa langit. Susunduin ni Kristo mismo. Express. Dadaigin ang mubin, ang lalamove, ang grab. Siya mismo ang susundo sa atin para dalhin tayo sa langit. Sinabi niya yan, magtiwala tayo sa Kanya. Pag ang Diyos ang nagsalita, gagawin niya yun. Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, iaakyat ka. Ulitin ko gusto mo bang iakyat ka sa langit? Kailan? Bukas. Bukas. Ang Diyos din ang nakakaalam kung kailan. Pero dapat gusto mo dahil hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos kung ayaw mo. Amen?